Hindi kami titigil na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa ating mga mambabatas para maamendahan ng batas and gradually sana maging universal na ang social pension. Another popular question na nakuha ko pagtapos natin mag-post tungkol sa social pension. Tandaan nyo, may nagtanong sa akin makailan tungkol sa mga kung may pension ka na makatanggap pa rin ng social pension mula sa ating pamahalaan. Hi, ako si Rex Gatchalian. Ako ang Secretary ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala yung DSWD. Bilang follow-up, merong katanungan na nanggaling kay Senhi Aikarag. Unfair po kasi kapag may pension sa SSS at GSIS, pinaghirapan nila yon dati. Dapat kasali pa din sila. Social pension kasi karapatan ng bawat senior na makatanggap. Alam nyo, ang pangarap ng ating Pangulo at ang pangarap namin lahat sa DSWD, maging universal ang social pension natin para sa lahat ng ating mga senior citizen. At nakikipag-ugnayan tayo tuloy-tuloy sa ating mga mamabata sa Kongreso at sa Senado para maamendahan yung batas. Kailangan lang namin kasi amendahan yung batas dahil nakasaad sa ating batas at sa implementing rules and regulation niya na kapag meron ka ng isang klaseng pension, hindi ka na qualified sa social pension. Hindi kami titigil na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa ating mga mambabatas para maamendahan ng batas and gradually sana maging universal na ang social pension. Yan ang posisyon ng DSWD. At ang tanong naman, paano ba pinipili ang ating mga social pension beneficiaries? Makailan, may batas rin na lumabas yung CBMS law o yung Community-Based Monitoring System kung saan ang Philippine Statistics Authority na ang nag-survey at sila na rin ang nagbibigay ng listahan sa DSWD. Sumusunod lang kami sa listahan na ibinibigay ng PSA kung sino ang magko-qualify para sa social pension natin base sa edad at sa estado nila sa buhay kung indigent ka. Kasi yun ang nakasaad sa ating mga governing rules and regulations. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at i-follow nyo ang Facebook account ng DSWD.